Mabilis ko rin hinubad ang aking roba. Pamatong si Walter sa akin ngunit mabilis ko siyang binaliktad. Ako ang nagpabigat sa kanya, at mabilis siyang hinalikan. Hinalikan ko ang kanyang leeg down to his chest. I heard him sound, wow! Nag-sound talaga ang imahinasyon. Then I kissed his abs down to his navel. I sucked it, I did it widely. I heard him again. Umangat ako at mabilis ginawa ang gusto ko. Tudosdas akong nagtrabaho. Naririnig ko ang ingit ng kama na halos masira ang mga paa nito, sa bilis ng aking pagsayaw. Sa pagtrabaho ko ay gusto pa niyang lalo kong pag-igihan. Ang demanding naman pala nitong imagination ko. Hindi siya nakontento, mabilis siyang umangat at yamakap sa akin. Tinaas niya ang aking dalawang paa sa kanyang balikat, habang hawak niya ang aking bewang. Agad akong nakatulog, nang maramdaman ko na wala na siya sa aking tabi. Yeah, tapos na ang aking imagination. I woke up with headache. Ang sakit sa ulo, hangover, madilim din ang paligid. I stood up and turned on the light in my room, napatingin ako sa aking kama. Anong alak ba yun? Gusto kong bumili ng marami. Parang totoong-totoo ang nangyari kanina. Muli akong naglakad sa kama, at nagdial sa resort's telephone. Good evening. Pwede nyo na ba akong dalhan ng dinner? Nang makapili na ako ng menu, ay binaba ko na ang tawag. I enjoyed my 4 nights and 3 days stay in that resort. I did a lot of activities na kasama sa aking itinerary, at marami pang nadagdag na hindi na nila pinabayaran sa akin, bilang paghingi pa rin daw ng tawag sa kaunting pagkakamali nila. Uminom ulit ako ng liqueur champagne. Ngunit hindi na naulit ang imahinasyon ko na yun. So how's the vacation? Mrs. Dantes asked Charmaine. Perfect ma'am. Sobrang thank you po talaga. Na-relax ako. Sobrang ganda sa lugar na yun. She laughed. So, ready ka na to work? Wala na bang hangover? Wala na ma'am. Ready na ako. Kasalukuyan kaming nasa isang open lot, at hinihintay ang aming kliyente. Bagong kasal lamang daw ang mga ito. At pinsan ni Mrs. Dantes ang lalaki. Nagpaplanong magpatayo ng bahay, kaya naman ang kanilang firm ang kinuha. Kathy, kumusta? Charmy saw the woman who hugged Mrs. Dantes. At hindi siya pwedeng magkamali. It's Jessa. Nagulat din si Jessa nang siya ay makita. Charmy. Charmy smiled a bit. Muling nagbalik ang sakit sa kanyang puso. Magkakilala kayo? Mrs. Dantes asked. Yes. Old friend, Jessa answered with genuine smile. Parating na ang aking asawa. May kinakausap lang sandali sa banda roon. Makilala mo na ang asawa ko, Charmy. Hindi alam ni Charmy, kung bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib. Small world, akalain mong magkakilala na pala kayo. Mrs. Dantes said it. Ayos ka lang ba, Charmy? Bakit parang namumutla ka? She continued. Pakiramdam nga ni Charmy, ay mahihimatay siya sa kaba. Natatakot siya sa kanyang makikita. Sa ipakikilalang asawa ni Jessa. Oh, my husband is here. Napapikit si Charmy. Hindi niya kayang makita. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin. She can feel that the guy is standing in front of her. Charmy, this is my husband, Tony. Tony. Mabilis niyang iminulat ang mata. Nakita niya ang pagngiti ni Jessa. Hi! Nag-alinlangan siyang inabot ang kamay ng lalaki, na nakaabang for shake hands. She took a deep breath after that shake hands. Okay, let's go. That's Mrs. Dantes. Sumunod si Tony sa kanyang pinsan, at nagpahuli ng lakad si Jessa, at sumabay kay Charmy. Kinabahan ka. Akala mo ay si Walter ang ipakikilala ko. Jessa asked her. She seems nice this time. She just nodded. Hindi pa rin naman niya ako pinansin, kahit nawala ka na. Lalo lang siyang lumayo sa aming lahat. Huminto si Jessa sa paglalakad, kaya naman napahinto na rin si Charmy. Nang magkausap tayo, on that same day, I realized na mali ang ginawa ko. I came back to talk to you, but you're already gone. At nakita ko si Walter na nagwawala. Tapos na yun, Jessa. Wag na nating balikan. No, Charmy. I want you to know the truth, putol nito sa kanya. I want you to see it yourself. Go back to Santa Fe and find it yourself.
Pumunta ka sa lugar kung saan naka-registered ang kasal nyo, at malalaman mo ang katotohanan. Kailangan mo rin pigilan si Walter, dahil may plano na siyang magpakasal muli. I'm sorry dahil kinain ako ng selos ko. But I swear to God, walang araw na hindi kita inisip. Gustong-gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Matagal na kitang napatawad, Jessa. Jessa hugged her. Okay, may mini-reunion palang nangyayari dito, that's her husband. Nagbitaw sila ng yakap at nagtawanan. At least naayos na nila ni Jessa, kung ano man ang kanilang naging alitan. Pero muli siyang napaisip sa sinabi nito. Bumalik ka sa Santa Fe. Kaya na ba niyang balikan ang nakaraan? At si Walter, nagpaplano na muling magpakasal. Anak, halos patakbo akong niyakap ni Mommy at ni Daddy, sa pagbaba ko pa lamang ng sasakyan. Muli ko silang nakontak, at nagpaunang magsabi na ako ay dadalaw sa kanila. Naramdaman ko agad ang kanilang pag-iyak. Kaya naman ako'y tuluyan na ring naiyak. I missed them so much. Hindi ko alam kung paano ko nakayang lumayo sa kanila, for almost 3 years. Anak ko, bakit naman pati sa amin ay lumayo ka? Sorry Mommy, sumisinghot ko pang sagot. Binigay sa akin ni Jessa ang kanyang contact number, at nakibalita ako ng kaunti. Ang aking magulang raw, ay muli nang nakatira sa aming mansion sa Santa Fe. Kaya ako ay narito upang sila'y muling makita. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang malayo sa anak, umiiyak na sabi ni Daddy. Alam ko Dad, ramdam ko kung gaano kasakit ang malayo sa anak. Kumunot ang noo nila Mom at Dad. Napatingin sila sa pagbukas muli ng aking sasakyan, at bumaba si Flynn na yakap pa ang kanyang Mickey Mouse stuffed toy. Mommy, are they my grandparents? Tumango lamang ako. May apo na kami. Mautal-utal na tanong ni Daddy. I smiled, yes Dad, siya si Flynn. Come here baby. Lumakad si Flynn papalapit sa amin, at tiningala ang kanyang lolo at lola. Hello po, I'm Flynn your grandson. Nice to meet you po. Yumukod na ito upang magbigay galang. Lumuhod si Mommy, at niyakap si Flynn. Kinuha ko ang stuffed toy na yakap niya, kaya naman yamakap na rin si Flynn sa kanyang lola. Sa lolo mo, hindi ka ba yayakap? I told him. Humiwalay siya kay Mommy. Lumuhod si Daddy upang maabot si Flynn, at agad siyang niyakap nito. My parents are crying. I never saw them like this. I can't help but to cry. This may be the best decision I made in my life. After all, they were my family. I was sitting at the bench in our porch, while looking at the sky. When my dad sat beside me. Wala man lang kami sa tabi mo, habang naghihirap kang mailabas ang aming apo, he said. I'm sorry that I needed to leave my past behind, so I could start my new life. Hindi ko kasi talaga kaya na makita si Walter ng mga panahon na yun, Dad. Alam ko na maaaring pasundan niya lang kayo, para matuntan ako. Pero nandito ka na ulit, babalik ka na rin ba kay Walter? Tinitigan ko muna sandali si Daddy bago sumagot. Wala pa yan sa plano ko Dad. Gusto niyo ba na bumalik na ako sa kanya? Bakit hindi? Asawa mo siya, di ba? Dad, he betrayed you, he betrayed us. I'm sure alam mo na yan ngayon. Hindi ba't itong mansion lang ang naibalik niya sa'yo? Kumunot ang noo ni Daddy, what do you mean? He asked. Don't tell me hindi niyo pa rin alam ang panloloko sa atin ni Walter. Ang mga pinanggako niya, na ibabalik sa inyo ay hindi totoo. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? I frowned. Lahat ng pangako niya ay totoo, at kanyang tinupad. Nauna lang na mailipat sa akin itong mansion, dahil ito ay personal property. Ang mga negosyo ay hindi agad na ilipat, dahil nagbanta ang mga investors na sila ay magbaback-out, kapag hindi na si Walter ang magiging may-ari. Hindi naman lihim sa lahat, na ako ay na-bankrupt. Ginawa niya akong co-owner, at unti-unting pinakilala sa kanyang mga investors, and last year lang ay nailipat na ang lahat sa aking pangalan. Pero kahit na, alam mo ba na siya ang dahilan ng pagkalugi niyo noon? Siniraan ka niya sa mga investors, kaya wala nang nag-invest sa'yo. Siya lang din ang bumili ng lahat ng yun Dad, dahil gusto kanyang sirain. Tumayo si Daddy at humarap sa akin, bago muling nagsalita. Mapait siyang napangiti.
Na-bankrupt ako dahil sa pagsusugal anak. Nalulong ako sa pagsusugal, hindi dahil siniraan ako ni Walter. Naisanla ko ang aking mga negosyo, dahil sasaktan nila kayo, kapag wala akong maipambabayad. Si Walter ang tumubos sa mga taong aking napagsanlaan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig mula kay Daddy. Kaya pala nais akong bumalik ni Jessa dito sa Santa Fe, dahil talaga palang nagsinungaling siya sa akin. Kung alam nyo naman pala na siya ang nagsalba sa inyo.na siya ang gumawa ng paraan para maging maayos ulit ang buhay natin. Bakit nyo kami pinaghihiwalay noon? Bakit gusto nyo na iwan ko siya? Tumayo na rin ako at hinarap si Daddy. Naging selfish kami anak. Natakot kami na pag nalaman mo ang totoo, ay maaaring tuluyan mo na kaming iwan. Ano nga ba ang katotohanan Dad? Mabuti pang si Walter na mismo ang iyong kausapin. Dahil sa aming lahat, ay siya lamang ang pinakanakaalam sa mga nangyari. Basta sana, kapag nalaman mo ang totoo, ay hindi mo na kami muling iwan. He hugged me tight at saka siya pumasok. Ako ay naiwan na malalim ang iniisip. So, para saan ang pag-iwan ko sa kanya? Naging mababaw ako. Dapat pinakinggan ko muna siya. Naging marupok ako, sa kabila ng kabutihan niya sa amin, ay nagawa ko pa rin siyang paghinalaan na magagawa niya akong lukohin. Santa Fe Municipal Hall. She hesitated to get out of her car, but she needs to know the truth. Pagpasok niya sa loob, ay mayroong guard na nakabantay. Excuse me, saan po rito ang office ni Judge Carpio? She asked the guard. Good morning ma'am. Third floor po, pangalawang pinto mula sa elevator. Narito po ang elevator, guard answered her. Lumakad si Charmaine patungo sa elevator, at pinindot ang third floor. She's nervous. Hindi niya alam kung handa na ba siyang marinig ang katotohanan. She walked and stopped at the second door. Judge Carpio. She took a deep breath before she knocked twice. Someone opened the door. Sa kanyang pagpasok, ay isang babaeng nasa middle age ang sa kanya ay ngumiti at nakipagbeso. Charmaine, what a pleasant surprise. Kasama mo ba ang asawa mo? Have a seat please, she continued. This might be Judge Carpio. Si Walter po ba? At umupo siya sa tinuro nito. Tumawa ito at umupo rin sa dating pwesto. May iba ka pa bang asawa maliban kay Walter? I actually don't know. Judge Carpio frowned. What do you mean? I got into an accident and unfortunately, I lost some of my memories. Hindi nakapagsalita ang judge, at nagulat sa narinig. You called me Charmaine. Do you know Mia as well? She asked the judge. Hindi mo natatandaan. Hindi makapaniwalang tanong ni Judge Carpio. Nang makita ang naguguluhang aura ni Charmaine, ay muli itong nagsalita. You are Mia. Ginagamit niyo ang pangalang Mia, kapag pinakikilala ka sa mga tao, upang hindi nila maituro sa iyong ama ang inyong kinarunan ng mga panahon na yon. Panipik. I don't understand. Wala akong maalala kahit anong gawin ko. Please Judge Carpio, tell me what you know. Tumango ito at sinenyasan ng sekretarya, na lumabas muna ng silid. Hindi ko alam kung paano kanya napaibig noon. Basta isang araw, ay pinakilala kanya sa amin bilang kasintahan. Pinagsabihan ko noon si Walter, na malaking gulo ang pinasok niya, dahil hindi papayag ang iyong ama na sa isang magsasaka ka mapupunta. He was my farmer that time, at ang kanyang ina naman ang aking tagapagluto, paninimula ni Judge Carpio. Tumayo ito at may kinuha sa kanyang cabinet. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na envelope. Binuksan ito ni Charmaine. Sumikip ang kanyang dibdib sa nakita. Bumigat ang kanyang mga mata. It's her with Walter. Nakasuot siya ng bestidang puti, na mayroon pang butas sa bandang ilalim. Si Walter naman ay nakaputing polo, at maong nakupas. Napansin niya ang singsing na kanilang suot, at hairpin na nasa kanyang buhok. Ito ang mga bagay na kanyang nakita sa kahon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. She looks so happy. Para kayong nagbabahay-bahayan ng mga panahon na yan. Nakita ko kung gaano ka kasaya, kahit hirap na hirap kang magpaapoy para lang makapagluto ka ng inyong pagkain. Nakita ko kung gaano ka kasaya, kahit hindi mo mabili ang mga bagay na gusto mo, kontento ka sa kung anong meron kayo. Walang upuan, walang telebisyon, walang kusina. Isang maliit na kubo sa gitna ng palayan.
Pero nakita ko kung gaano ka kasaya, Charmaine. She broke down. Tanging ang kanyang mga hagulgal ang maririnig sa pasilyo. Si Walter pag natapos siya sa pagsasaka, ay didiretso dito yun at maglilinis. Gusto kanyang bigyan ng magandang buhay. Hindi lang umayon sa kanya ang tadhana ng mga panahon na yun. Araw-araw din kung pumipitas ng sunflower yan dyan sa plant box sa labas. Paborito mo raw kasi yun. Naalala ko pa na paborito nyo ring puntahan ang Batis. Lagi niyong hinihiram ang aking kabayo para maligo roon. She remembers what Walter told him, na espesyal sa kanya ang Batis na yon. Now it explains why. Puntahan mo si Walter, hiha. Siya lang ang makakapagsabi sa'yo ng lahat. Siya lang ang makakapagbigay sa'yo ng kapayapaan. Lumabas si Charmaine na mabigat ang mga hakbang, nakita niya ang plant box na tinutukoy ni Judge Carpio. Mapait siyang ngumiti. Bakit wala akong maalala? Sumakay siya ng kanyang sasakyan, at muling pinagmasdan ang kanilang larawan. Halata mo ang saya sa kanilang mga ngiti, kahit alam mong hindi marangya ang kanilang buhay. Niyakap niya ang larawan, at muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. I am sorry, Walter. Sinubukan ni Charmaine na tawagan si Walter. Sana lamang ay hindi ito nagpalit ng numero. Hindi pa rin siya umaalis sa parking lot ng munisipyo. Nakaramdam siya ng kaba nang ito ay mag-ring. Who's this? Dinag niya ang lalim ng boses ng lalaki. I said who's this? Ulit nito. Walter, Anya. Hindi sumagot si Walter, ngunit dinag ni Charmaine ang paghinga nito sa kabilang linya. Pwede ba tayong mag-usap? Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita, she said. Who's this? She frowned. Hindi ba nito nakilala ang kanyang boses? Parang may tumusok sa kanyang puso. This is Charmaine, mahina niyang sagot. Walter, mag-swimming ba tayo or tatayo ka na lang dyan? Biglang tumaas ang dugo ni Charmaine, nang makarinig ng babae sa kabilang linya. Yes, wait me there. Narinig pa ni Charmaine na sagot ni Walter sa kausap. I'm busy today. Maybe next time. But Walter, please, kontakin ka na lang ng secretary ko kung kailan ako magiging available. Gotta go. Pinatay ni Walter ang tawag, na para bang wala na itong pakialam sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Jessa na nagpaplano na ulit itong magpakasal. No, hindi maaari. Hindi niya kakayanin. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Pupuntahan niya ito sa hasyenda.